Ipinagpatuloy sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination kay Attorney Jeremy Lotoc ng National Bureau of Investigation. Ipinakita naman ng defense panel ang bahagi ng online press briefing ni VP Duterte noong November 23, 2024 kung saan tinalakay ang tinaguriang Operation Romanov at ang mga umano'y pahayag na naging batayan ng reklamong grave threats. Ang detalye mula kay J.M. Thompson. Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinailalim sa cross-examination ng defense panel si NBI Regional Director Jeremy Lotoc. Ipinakita ng defense panel ang bahagi ng online press briefing ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 kung saan tinalakay ang tinaguriang Operation Romanov at ang mga umano'y pahayag na naging batayan ng reklamong grave threats. Pero sino nga ba ang mga Romanov? Sila ang huling imperial dynasty na namuno sa Russia mula 1613 hanggang 1917. Nagtapos ang kanilang pamumuno nang mag-abdicate si Tsar Nicholas II noong March 1917 kasunod ng Russian Revolution noong July 1918. Pinatay si Tsar Nicholas II, ang kanyang asawa, ang kanilang 5 anak at ilang pang kasama ng mga Bolshevik revolutionaries. Sa pagdinig, tinanong ni Attorney Mark Vinlua ng defense panel si Lotoc kung makukumpirma nito na naganap sa totoong buhay ang mga pahayag ni Vice President Duterte na nakapaloob sa video. Your Honor, we invited the media personalities who have personal knowledge on that date and on that online press conference. And nung tinanong namin sila kung nag-participate sila, sabi nila yes. Nakausap nila yung Vice Presidente, nagbigay sila ng mga katanungan. So definitely yes, nangyari po yun. Nalito naman si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa direksyon ng pagtatanong ng depensa. Nilinaw ni Escudero na hindi maaaring magpatunay ang testigo sa katotohanan ng mga pahayag ng Vice Presidente. They can only testify as to the fact that those statements were made only as to tenor, but not as to the truth, given that he only investigated and was not there. Tinanong din ni Senator Judge Raffy Tulfo si Lotoc kung saan nagmula ang terminong Operation Romanov. Ayon kay Tulfo, una niyang narinig ang terminong Romanov mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isang maisog rally sa Davao City. Ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandaan po ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir, yan. Sabi ko yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yun po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. Sinang-ayunan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang naging obserbasyon ni Tulfo sa sinasabing Operation Romanov. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified Opo. na yung palang Operation Romanov a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Operation Romanov, a threat ito against the Vice President. Tinanong din ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Lotoc kung AI-generated, fabricated o spliced ang video ng Vice Presidente na ipinresenta sa impeachment court bilang ebidensya. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. So in other words, yung video ay accurate. Yes, sir.
and representation of what happened. Authenticated. Kasi yes. Nilinaw naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang saklaw ng mga paratang laban kay Vice President Duterte, partikular ang alleged grave threats at inciting to sedition. Sinabi ni Lotoc na ang mga naturang reklamo ay wala pa sa korte at kasalukuyang nasa preliminary investigation. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Win Gatchalian si Lotoc kung ano ang naging batayan ng NBI sa paniniwalang may kinontrata umano si Vice President Duterte para ipapatay sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lotoc, ibinatay ng NBI ang kanilang konklusyon sa mga pahayag ng Vice Presidente sa online press briefing noong November 23, 2024 at sa muling pagbanggit nito sa isang panayam noong November 26, 2024. Inamin ni Lotoc na may ilang typographical errors sa mga dokumentong isinumite bilang ebidensya pero iginiit niyang hindi ito substantial at walang naging epekto sa resulta ng investigasyon ng NBI. Anya, hindi rin nabago ng mga naturang pagkakamali ang nilalaman ng video kung saan sinabi umano ni Vice President Duterte ang mga kinikwestyong pahayag. Matapos ang 2 araw, natapos na rin ang direct at cross-examination kay Lotoc. Samantala, inalis na ng House Prosecution Panel sina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello sa listahan ng mga ihaharap na testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alleged grave threats. J.M. Thompson, para sa Bayan.